Isang dalagang turista mula sa Canada, pumunta sa Los Angeles, dala ang pangarap na makalibot at makakita ng bagong mundo. Ngunit ilang linggo matapos siyang mag-check-in sa isang hotel na kilala sa madidilim na kwento ng nakaraan, siya ay biglang nawala. Isang CCTV footage sa elevator ang lumabas. Isang kakaibang video kung saan makikita si Elisa Lam, kumikilos ng tila may tinatakasan. Minsan ay tila may kinakausap at gumagawa ng mga galaw na hindi maipaliwanag. At makalipas ang halos 3 linggo, natagpuan siya sa pinaka-hindi inaasahang lugar, sa loob ng rooftop water tank ng hotel. Doon kung saan daan-daang bisitang uminom, naligo at gumamit ng tubig na may halong sikreto ng kanyang misteryosong pagkawala. Ito ang kwento na nagpasiklab ng walang katapusang debate. Aksidente ba ito? May kinalaman ba ang kanyang mental health o may ibang kamay na sangkot? At bakit hanggang ngayon, kahit sarado na ang kaso sa papel, nananatili pa ring isa sa pinakakakaibang misteryo ng modernong panahon? Ito ang nakakatindig balahibong kaso ni Elisa Lam. Pero bago natin simulan ang kwento, kung mahilig ka sa mga istorya ng misteryo, trahedya at totoong krimen, siguraduhing mag-subscribe ka na dito sa aking channel. At bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like ang video at paki-comment na rin sa ibaba kung saang probinsya kayo nanonood. Isang dalaga na may mga pangarap. Isang estudyante na puno ng enerhiya, mahilig sa fashion at may kakaibang imahinasyon. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti, may mga lihim na hindi alam ng lahat. Siya si Elisa Lam, ipinanganak bilang Lam Ho Yi noong April 30, 1991 sa Vancouver, Canada. Anak ng mga imigranteng galing Hong Kong. Lumaki siyang simple at tahimik, ngunit may matinding pagkahilig sa pagsusulat. Doon niya inilalabas ang kanyang mga iniisip, mga salitang minsan masyadong mabigat para ikwento kahit kanino. Noong 2010, sinimulan niya ang kanyang online blog na pinangalan ng Ether Fields. Doon nagbahagi siya ng mga larawan, paboritong quotes, at personal na karanasan. Kalaunan, lumipat siya sa Tumblr at tinawag itong Nouvelle Nouveau. Dito mas lumalim pa ang kanyang pagbubukas ng damdamin, mga sanaysay tungkol sa kanyang mga pangarap, ngunit kasama rin ang mga takot na bumabagabag sa kanya. Ngunit may isa pang bahagi ng kanyang kwento na hindi nakikita ng iba. Si Elisa ay na-diagnose na may bipolar disorder at depresyon. Ayon sa kanyang pamilya, may mga pagkakataon na hindi niya iniinom ang kanyang mga gamot. Mga reseta gaya ng bupropion, lamotrigine, quetiapine, dextroamphetamine at venlafaxine. Sa mga panahong ito, dumadaan siya sa mga kakaibang episodes. May mga halusinasyon at minsan ay bigla na lamang siyang nagtatago sa ilalim ng kama para umiwas sa isang bagay na siya lamang ang nakakakita. Sa kanyang mga blog entries, ramdam ang bigat ng kanyang damdamin. Isang linya mula kay Chuck Palahniuk ang paulit-ulit niyang binabalikan. Tila ba ito ang kanyang personal na paniniwala? You're always haunted by the idea you're wasting your life. Isang malamig na pahayag na para bang nagsisilbing anino na laging nakasunod sa kanya. At noong January 2013, napagpasyahan ni Elisa na mag-solo trip. Para sa kanya, ito ay isang uri ng pagtakas, isang paglalakbay patungo sa mga lugar na matagal na niyang gustong marating. Sumakay siya ng Amtrak train, bumisita sa San Diego Zoo, at dumiretso patungong Los Angeles. January 26, 2013, dumating siya sa isang hotel sa downtown LA.
Isang gusaling puno ng kasaysayan, kilala bilang Cecil Hotel. Pero sa mga panahong iyon, inatawag din itong Stay on Main, isang lugar na puno ng kwento. Isang lugar na maraming nakakita ng saya, lungkot, at mga bagay na masyadong madilim para ikwento. At doon, nagsimula ang kwento ni Elisa Lam. Sa unang tingin, ang Stay on Main, ang mas bagong mukha ng sinaunang Cecil Hotel, ay parang ordinaryong budget hostel sa gitna ng lungsod. Malamlam na ilaw sa lobby, matagal ng elevator na may bahagyang kaluskos at mahahabang koridor na puno ng kwartong paupahan. Ngunit sa ilalim ng ordinaryong itsura nito ay may nakatagong iba't ibang klase ng tao. Mga turista na naglalakbay, mga taong pansamantala o matagal nang naninirahan, at mga manggagawang araw-araw na nagtatangkang panindigan ang kanilang trabaho sa isang lugar na may mabigat na kasaysayan. Ang hotel na ito, isang gusali na halos isang siglong nakatayo, ay may mabigat rin na kasaysayan. Dito tumuloy ang mga kilalang kriminal noon. Dito rin nagpakamatay ang ilan, at dito rin natagpuan ang mga hindi maipaliwanag na insidente. Noong araw ng January 26, pumasok si Elisa Lam sa gusaling iyon. Inilagay muna siya sa isang shared room sa ikalimang palapag. Ngunit mabilis nagkaroon ng tensyon. May mga roommate na nagreklamo sa tinatawag nilang odd behavior. Ayon sa mga dokumento at pahayag ng pamunuan ng hotel, hindi nagtagal ay inilipat siya sa isang kwartong kanya na lamang. Kung titignan mo ang detalye, hindi ito simpleng hindi pagkakaintindihan. May mga palatandaan na may nagaganap na kakaiba sa pagitan ng dalaga at ng kanyang mga kasama sa silid. May natagpo ang mga sulat, maiikling piraso ng papel na may simpleng salita, 2 linya na nag-uulit ng malamlam na rejection. Go home at go away. Ayon kay Amy Price, na noon ang manager ng Stay on Main, may mga pagkakataong humihiling si Elisa ng password bago papasukin ang sino man sa silid niya. Para bang pinoprotektahan niya ang sarili o may sinusubukan siyang itago. Ilang araw bago tuluyang nawala si Elisa, napanood ito sa isang live taping ng isang palabas sa telebisyon, ang Conan sa Burbank. Doon, sinabi ng mga report na may nangyaring hindi kanais-nais. Tinawag di umano ang dalaga ng security at inescort palabas dahil sa pagiging disruptive nito. May nagsabing naging sobrang expressive ito. May nagsabing kakaiba ang kilos at mayroong mga nakakita na inalog siya palabas sapagkat labis na itong nakakaabala. Ang eksena na iyon ay isang mahinang pahiwatig lamang na may nangyayaring hindi ordinaryo sa mga huling araw ng kanyang biyahe. Kasunod nito, namataan si Elisa sa isang local bookstore habang namimili ng regalo na tila masaya. Ayon pa sa manager ng nasabing store, very friendly at outgoing ito nang dumalaw sa kanila. Nagpapakita lamang ito na hindi palaging pareho ang nakikitang anyo ng dalaga. Ibig sabihin nito, may 2 mukha sa kwento. Ang panlabas na Elisa na nagpapakita ng ligaya at ang panloob na Elisa na pakiramdam ay naguguluhan at naglalakad sa mga anino. Pagbalik sa hotel, ang mga roommate ni Elisa ay pare-pareho ang reklamo. Ang paghingi ng dalaga ng password sa kada pagpasok nila sa kwarto, ang pagnanais na maialis ang dalaga sa kanilang kwarto, at ang paghingi ng mga ito ng pribadong espasyo na hindi maramdaman dahil sa mga kinikilos ni Elisa. At para sa staff, ang mga ganitong ulat ay hindi lang nakakainis, kundi delikado rin. Lalo na kung ang isang bisita ay nagdudulot ng tensyon sa iba. Kaya inilipat si Elisa sa isang single room, parang simpleng hakbang para sa kaayusan. Ngunit para sa dalaga, maaring isa itong daan na lalong naglalayo sa kanya sa tulong na kailangan niya. At dito nagiging mas malungkot ang kwento. Sa loob ng mga kwartong yon, sa pagitan ng listahan ng check-in at mga receipt ng bisita, kumalat ang maliit na bakas ng isang tao na nag-iisa sa kaniyang paglalakbay. Isang dalaga na nagbibigay ng kakaibang impresyon sa iba.
Minsan palabati, minsan tila natatakot, minsan tila makulit sa paraan na hindi maintindihan ng iba. Ang maliit na reklamo ng roommate ay naging simula ng serye ng pangyayaring humantong sa pinakamalaking palaisipan ng kanyang paglaho. Huling naitala si Elisa Lam noong January 31, 2013. Ang araw na sana ay kanyang pag-check out mula sa hotel at pagpunta pa Santa Cruz para ipagpatuloy ang biyahe. Ngunit hindi na siya nakontak ng kanyang mga magulang. Sa isang sandali, ang mga ordinaryong tawag at text na dati ng araw-araw na ginagawa ay tumigil. Para sa isang pamilyang gawi ang pang-araw-araw na komunikasyon, ang katahimikan ay agad nagdulot ng pag-aalala. Noong nalaman ng pamilya na hindi na nagpakita o nakipag-ugnayan si Elisa, nagmadali silang bumiyahe patungong Los Angeles. Lumipad ang magulang, dala ang isang simpleng pag-asang may makita, may marinig, kahit isang pahiwatig na ligtas siya. Sa hotel mismo, agad nag-umpisa ang paghahanap. Sinuri ng mga pulis at ng hotel staff ang kwarto ni Elisa. Inala ang mga police dogs para amuyin ang anumang bakas. Pinuntahan ang loob at paligid ng gusali, pati ang rooftop ay sinilip. Ngunit sa unang mga araw, tila naglaho ang bakas na magbibigay linaw. May mga taong nagsabing nakita si Elisa na nag-iisa sa labas ng hotel noong araw na iyon. Si Katie Orphan, manager ng The Last Bookstore, naalala siya bilang palabiro at masigla, bumibili ng souvenir para sa pamilya. Ngunit kahit nilibot ng mga pulis ang loob at paligid ng hotel, kahit may mga flyers na ipinaskil sa labas, at may mga online appeal para sa tulong, ay hindi pa rin nabigyang linaw ang pagkawala ni Elisa. Ang mga police dogs na sinanay maghanap ng scent ay hindi nagbigay ng tiyak na lead na magtuturo kung nasaan si Elisa. Maging ang rooftop ng hotel ay sinaliksik, ngunit hindi lahat ng sulok ay nasilip dahil may limitasyon ang kanilang paghanap. May mga nakalock na pinto at alarm system na pumipigil sa isang buong pagsusuri ng naturang lugar. Sa pagdaan ng mga araw, lumaki ang tensyon. Napuno ang mga kalsada maging ang social media ng mga flyers at larawan ni Elisa. Ang komunidad, mula sa kapitbahayan ng downtown hanggang sa mga forum sa internasyonal, nagsimulang magdala ng sariling mga tanong at sariling mga haka-haka. Ngunit sa gitna ng pagnanais makahanap, may isang napakamaliit ngunit makapangyarihang limitasyon: batas at praktikalidad. Ang mga pulis ay mayroon lamang kayang gawin sa loob ng husay ng legal na proseso. At sa mga pamilya, ang bawat oras na lumilipas ay parang isang amplifikasyon ng takot. Isang linggo ang lumipas. Tila lumalamig ang hangin sa hotel, hindi dahil sa panahon, kundi dahil sa kawalan ng sagot. Ang mga mata ni Elisa na dating nagsisilbing bintana sa kanyang mga posts at litrato, ngayon ay umiikot lamang sa mga missing posters na pumapaimbulog sa mga poste. At hindi naglaon, isang video ang ilalabas ng pulisya. Isang maiksing clip mula sa loob ng isang elevator. Isang grainy na footage na magpapatawag ng mga katanungan. February 13th, 2013. Isang araw na ordinaryo para sa marami, ngunit para sa kasong ito, iyon ang araw na binuksan ng mga otoridad sa publiko ang isang grainy footage. Ang inilabas ng Los Angeles Police Department ay isang CCTV clip mula sa elevator ng Stay on Main, humigit kumulang 2 minuto at 30 segundo. Sa bawat iglap, nag-ambag ito ng isang bagong tanong. Sa isang elevator na ang ilaw ay bahagyang dim, ang imahe ay medyo grainy, at sa gitna ng camera frame, naroon si Elisa, mag-isa. Sa umpisa ng clip, makikita siyang nagtatype sa panel ng elevator. Pinipindot ang sunod-sunod na mga boton, isa-isa, parang sinusubukang i-activate ang lahat ng posibleng destinasyon. Makalipas ang ilang segundo, tiningnan niya ang pinto.
Sinilip ang hallway at tila may kinakausap. Isang kilos na mahirap ipaliwanag sa dami ng nagmamasid. Lumalabas siya sandali mula sa elevator habang bukas ang pinto. Bumabalik, tumingin sa paligid, nagtatago sa isang sulok. May mga sandali na siya'y kumikilos na parang nagtatangkang umiwas. May mga sandali na parang nakikipag-usap sa isang bagay o tao na hindi natin makikita sa frame. At may isang kilalang bahagi. Nang bumalik siya sa elevator, hindi nagsara ang mga pinto agad. Para bang may hadlang o may kakaibang nangyari sa mekanismo. Lumayo siya, umalis, bumalik, umalis muli. Sa mga simpleng pangungusap na iyon, nabuo ng mundo ang isang imahe na hindi mapakali ang marami. Maraming manunod ang nagsabing ang kilos ni Elisa ay parang may takot. May nagsabing sinusundan siya at sinusubukang tumakas. May nagsabing ito ay senyales ng isang psychotic episode. Lahat ng ideyang iyon ay bumagsak sa mga feed ng social media at nagdala ng mabilisang interpretasyon. Sa loob lamang ng ilang araw, ang video ay kumalat, nirepost sa YouTube, pinagsaliksik ng mga web sleuths at tinangkang i-decode ng libu-libong mata. Sa isang Chinese video platform, Youku, umabot ito ng humigit kumulang 3 milyong views at 40,000 comments sa unang 10 araw. Isang pila bilang na nagpapakita kung paano agad naging viral ang eksena. Ngunit kasama ng interes, lumitaw din ang pag-aalinlangan. May nagsabing ang timestamp ay obscured at may ilan na nag-angkin na may mga bahagi ng footage na tinanggal o pinabagal bago inilabas. May mga nagsabing baka may taong nasa labas ng frame na kausap ni Elisa, isang off-camera figure, at ang pagbabawas ng footage ay ginawa upang protektahan ang pagkakakilanlan ng sinumang posibleng mahalaga sa investigasyon. Habang ang publiko ay nag-i-interrogate sa bawat paggalaw at ekspresyon, sumulpot ang maraming teorya, droga, malasakit sa kalusugan ng isip, isang panluloko, o kahit isang mas malalim na pananalakay. Kung titingnan ng maigi, ang video ay hindi nagbibigay ng eksaktong konteksto. Wala siyang sinasabi tungkol sa kung ano ang nangyari bago sumakay si Elisa sa elevator o pagkatapos niyang umalis. Wala ring ebidensyang direktang nagsasabi na may ibang tao sa loob ng elevator. Ngunit dahil sa paraan ng pagkakarecord, ang paglalagay ng kamera sa isang maliit na kahon, at dahil sa ating likas na ugali, napunan ang mga bakanting kwento. Ang mga manunood ay lumikha ng kanilang sariling paliwanag. At para sa pamilya, ang pagkalat ng video ay hindi simpleng usapin ng impormasyon. Ito rin ay pagbukas ng sugat, isang personal na trahedya na biglang naging pampublikong libangan para sa ilan. Ang elevator footage, na ila maliit at walang mali siya, ay naging pinto patungo sa napakaraming haka-haka. Ito ang nagpasiklab sa isang kolektibong paghahanap ng katotohanan. Habang patuloy ang investigasyon, nagsimulang mag-complain ang ilang bisita ng hotel. May ilan na nagkuwento na mahina ang pressure ng tubig. Ang iba naman nakapansin ng kakaibang lasa. May mga nagsabi pang parang may kakaibang kulay ang tubig na lumalabas mula sa kanilang gripo. Sa una, inisip ng ilan na normal lang ito, isang lumang gusali, may sirang tubo. Ngunit nang lumala ang mga complaints, ipinadala ng pamunuan ng hotel ang isang maintenance worker para siyasatin ang kanilang rooftop water tanks. Noong February 19, umakyat ang maintenance worker sa Bubuman, isang lugar na karaniwang hindi naaabot ng bisita. Doon, makikita ang 4 na malalaking water tanks. Bawat isa'y humigit kumulang 1,000 gallons o halos 3,800 litro ng tubig. Ang mga tangke na iyon ang pinagmumulan ng tubig para sa mga kwarto, kusina at pati na rin sa mga gripo at shower ng mga nanunuluyan. Habang sumisilip ang maintenance worker sa isa sa mga tangke, ay bigla itong natigilan. Sa ibabaw ng tubig, may lumulutang. Isang katawan, isang babae, nakatalikod pa itaas, nakalubog ang kalahati, na parang mahimbing ngunit imposibleng tulog. Ang hatch ng tangke ay napakaliit. Hindi kayang basta-basta ilabas ang katawan.
kaya't kinailangan i-drain ng tubig at putulin ang tangke upang maialis ang labi. Sa loob, nakitang lumulutang ang kanyang mga damit, kaparehong-kapareho ng suot ng babae sa viral elevator footage. Kasama rin ang kanyang relo, at ang hotel keycard mula sa kanyang kwarto. At nang tuluyang makumpirma ng mga otoridad ang kanyang pagkakakilanlan, ang babae sa loob ng rooftop water tank ay walang iba kundi si Elisa Lam. Para sa kanyang pamilya, ito ay isang nakakasakit na balita. Para sa buong mundo, isang nakakatindig balahibong twist. Ang dalaga na nakita nilang misteryosong kumikilos sa elevator, natagpuan sa pinakamataas na bahagi ng hotel, sa loob ng tangke ng tubig na araw-araw ginagamit ng mga bisita. At doon, nagsimulang bumuhos ang libu-libong tanong. Paano siya nakarating sa loob ng tangke? Bakit hindi agad natuklasan ng mga otoridad, gayong hinalughog na raw ang rooftop? At ang pinakamalaking tanong sa lahat, ano ang totoong nangyari kay Elisa Lam? 2 araw ang makalipas, February 21, isinagawa ang autopsy kay Elisa Lam. Maraming umasa na dito na matatapos ang mga tanong, na makakahanap na ng linaw kung paano siya nauwi sa loob ng rooftop water tank. Ngunit sa halip na kasagutan, mas lalo lamang itong nag-iwan ng mga puwang. Ang unang ulat ay hindi agad nakapagbigay ng tiyak na dahilan. Maraming bahagi ang ambivalent o doble ang posibleng kahulugan. Ilang linggo matapos, naglabas ng opisyal na ruling ang Los Angeles County Coroner, accidental drowning, at nakasaad doon na ang kanyang kondisyon, partikular ang bipolar disorder, ay isang makabuluhang faktor. Nang masuri ang kanyang dugo, lumabas na hindi niya regular na iniinom ang kanyang mga gamot. Ang mga level ng prescription drugs ay mababa kaysa inaasahan. Ibig sabihin, sa mga huling araw ng kanyang buhay, posibleng hindi niya sinusunod ng tama ang kanyang treatment. Ayon sa findings ng coroner, ang katawan ay nasa moderate state of decomposition. Bloated, may kulay berde na tono at bahagyang marbling. Ilang bahagi ng balat ay nagsimula ng maghiwalay dahil sa proseso ng decomposition. Walang makita na malubhang pisikal na trauma, walang palatandaan ng violent assault, at walang nakitang indikasyon ng sexual assault. Ngunit may kakaiba ring nakasaad sa report. Si Elisa ay natagpuan na walang suot na damit, at ang kanyang mga kasuotan, kabilang ang nakitang suot niya sa elevator footage, ay lumulutang sa loob ng tangke, hiwalay sa kanyang katawan. Kasama rin ang kanyang relo at ang room key. Sa toxicology report, natagpuan ang traces ng kanyang mga reseta, kabilang ang antidepressants at mood stabilizers, pati na rin mga karaniwang over-the-counter na gamot tulad ng Sinotab at Ibuprofen. Mayroon ding napakaliit na level ng alkohol at walang presensya ng recreational drugs. Ngunit ang mababang concentration ng mga gamot ay nagpatibay sa ideya na hindi niya ito regular na iniinom. At dito nagsimulang lumitaw ang mga bagong tanong. May nakasaad sa ulat na mayroong subcutaneous pooling sa anal area at rectal prolapse. Ang ilan ay nagbigay interpretasyon dito bilang posibleng senyales ng pang-aabuso. Pero ang mismong mga pathologist ang naglinaw. Maaari itong natural na resulta ng dekomposisyon at bloating habang nasa tubig ang katawan. Dagdag pa rito, maraming nakapansin na hindi detalyado kung na-process ba ng buo ang rape kit o ang fingernail kit. Ang kakulangan ng ilang data points sa report ay lalo pang nag-ambag sa spekulasyon ng publiko. May mga nagsabing posibleng may kulang na impormasyon o may mga bagay na hindi isinapubliko. Sa dulo, opisyal na tinukoy na si Elisa Lam ay namatay sa pamamagitan ng accidental drowning, na pinalala ng kanyang kondisyon sa kalusugan ng isip at ang hindi regular na pag-inom ng kanyang mga gamot. Ngunit para sa marami, ang resulta ay hindi nakasara ng kaso, kundi nagbukas pa ng mas malalim na hiwaga. Ang katawan niya ay natagpuan, ang autopsy ay naisagawa, at ang ruling ay inilabas. Ngunit ang tanong ay nananatili.
bakit at paano siya nauwi sa loob ng rooftop tank ng Cecil Hotel. At dito sumabog ang internet sa libu-libong teorya. Mga haka-haka na hanggang ngayon patuloy na hinahabi ng mga tao sa pag-asang makahanap ng sagot na hindi na ibigay ng opisyal na ulat. Isa sa pinakamalaking palaisipan sa kasong ito ay hindi tungkol sa bakit o kailan, kundi paano. Paano nga ba napunta si Elisa sa loob ng isang rooftop water tank? Isang lugar na hindi kadalasang naaabot ng sinuman? Ayon sa mga ulat, ang pag-access sa bubungan ng Cecil Stay on Main ay dapat na limitado. Mayroong isang interior staircase na may lock na pinto at naka-alarm, isang linya ng depensa para pigilan ang hindi otorisadong pag-akyat. Ngunit gaya ng buhay sa lungsod, palaging may alternatibong ruta, ang mga fire escape sa labas ng gusali. Kapag sinundan mo ang mga bakas ng investigasyon, may isang maliit ngunit mahalagang piraso ng ebidensya. Ang scent trail na binabantayan ng police dogs ay nawala malapit sa isang window na kumokonekta sa fire escape. Ibig sabihin nito, may pag-asa ang posibilidad na may taong nag-exit papunta sa labas ng gusali at umakyat mula roon. Ngunit hindi nito sinasagot ang susunod na tanong. Mula sa fire escape papunta sa tangke, ano ang susunod na hakbang? Tingnan natin ang mismong tangke. 4 na cylindrical tanks, humigit kumulang 4x8 feet ang sukat, nakaangat sa concrete blocks. Walang fixed ladder o permanenteng access ang mga ito, hindi katulad ng isang household water cistern. Ang mga lids ay mabibigat, disenyo para hindi basta-basta mabuksan. Sa teorya, mahirap ang makapasok at mahirap din na maisara mula sa loob. Ngunit may isang mahalagang detalye. Ang maintenance worker na unang nakakita ng katawan ay nagsabing ang lid ay bukas nang siya sumilip. Kung bukas nga, nagbabago ng posibilidad ang lahat. Kung bukas, hindi na kailangang malakas para isara mula sa loob at hindi rin kailangan ng komplikadong pag-angat para makapasok. May ilang video at footage ang lumabas online na nagpapakita na ang bubungan ay accessible mula sa fire escape. At may mga pagkakataon na ang ilang lids ay hindi maayos na nakasarado. Ibig sabihin, hindi imposibleng may sinumang makaalis sa fire escape, tumawid, at maabot ang isang lid na hindi maayos na palak. Ngunit kahit na posible ang pisikal na daan, nananatili ang mga tanong sa logistic. Paano niya na-lift o na-open ang mabigat na lid? Paano siya nakaakyat sa gilid ng tangke na tila kailangan ng lakas at balanse? Ilan sa posibleng paliwanag na inilatag ng investigador at ng mga eksperto. Una, naglakad siya papunta sa bubungan, maaaring naligaw o nasa psychotic episode, at lumapit sa isang lid na hindi maayos nakasarado. Sa hindi inaasahang paggalito, pumasok siya sa tangke at hindi na nakaahon. Ito ang teorya na sinusuportahan ng ilan sa opisyal na paglalahad ng investigasyon. At ito rin ang opinyon ng ilang investigador na nagsabing ang senaryo ay praktikal na posible. Pangalawa, may ibang tao ang sangkot. Ang sinumang tumulong o nagtulak ay maaaring umalis ng walang bakas, lalo na sa isang gusaling may maraming hindi permanenteng residente at madalas na trapiko ng mga estranghero. Ngunit at ito ang mahalagang punto, hindi natagpuan ang malinaw na bakas ng paglabag. Walang malubhang pisikal na trauma at walang DNA o fingerprint evidence na pumapatunay ng marahas na pangyayari. Ngunit kahit pinag-iisipan ang bawat teknikal na detalye, ang pinakamalaking mahalagang katanungan ay nananatili at ito ang dahilan kung bakit ang kaso ni Elisa ay hindi agad natapos. Wala tayong nakikitang malinaw na sagot na nag-uugnay ng lahat ng piraso ng walang pagdududa. Sa dulo ng lahat ng kalkulasyon at eksperimento ng isip, 2 bagay ang malinaw. Una, may mga puwang sa sistema ng gusali na maaaring nagbigay daan sa insidente. At pangalawa, ang mga bakas ng ebidensya ay hindi sapat para makapagkonklusyon na walang alinlangan. Noong sumunod na mga buwan matapos matagpuan si Elisa, hindi lang mga tanong ang ubusbong, may mga legal na hakbang din. Ang trahedya ay naging sanhi ng mga demand para sa hustisya
At para sa ilan, hustisya ay nangangahulugang korte. Noong September 2013, ang magulang ni Elisa, sina David at Yena Lam, ay naghain ng isang wrongful death suit laban sa Cecil Hotel, Stay on Main. Sa kanilang reklamo, inakusahang may pagkukulang ang hotel. Umano'y hindi raw nila na-inspect ng maayos ang mga posibleng panganib sa gusali at hindi sila gumawa ng sapat na hakbang upang protektahan ang mga bisita laban sa hindi inaasahang aksidente. Ito ang sentrong argumento ng maraming claims sa ganitong uri ng kaso. Ang allegation ng negligence na kung may reasonable steps sana ay maaaring naiwasan ang trahedya. Kasabay nito, may iba pang guests na nagsampa rin ng kaso laban sa hotel. Ang mga sumbong na ito, bagamat magkakaiba ang detalye, ay nagturo sa parehong tanong. May responsibilidad ba ang hotel sa kaligtasan ng mga tumutuloy doon? Ang hotel naman ay mariing tumanggi sa pananagutan. Ang kanilang depensa, hindi nila maaring balakin o asahan na may sinumang magtatangka na pumasok sa mga malalaking rooftop water tanks. Ang hotel ay nagsabi rin na hindi malinaw kung paano napunta si Elisa roon, at kung hindi malinaw ang sanhi at sino man ang pinalabas na may kinalaman, mahirap maglatag ng klarong liability. Sa simpleng salita, foreseeability ang isang malaking issue sa batas. Kung hindi maipakita na inaasahan o maaaring asahan ng may-ari ang isang partikular na panganib, mahirap managot ang may-ari. May mga dokumento at deposisyon na nagbigay linaw sa pananaw ng investigasyon. Sa deposisyon ng lead investigator, si Detective Wallace Tenel, lumabas ang kanyang opinyon na posible raw na nag-off ang gamot ni Elisa at sa kanyang kalagayan ay natagpuan niya ang kanyang daan papunta sa rooftop at pumasok sa tangke ng sariling kilos. Ang pahayag na ito mula sa investigador ay ginamit ilang bahagi ng paliwanag kung bakit maaaring hindi direktang pananagutin ng hotel. Sa korte, ang mga usapin sa ebidensya at legal na pamantayan ang nagsimulang mag-ukit ng landas ng kaso. Kalaunan, noong 2015, ang wrongful death suit ng magulang ni Elisa ay na-dismiss. Ibig sabihin nito, hindi nagpatuloy ang demanda para sa isang full trial na magdedeklara ng katotohanan sa mata ng batas. Natapos ang prosesong iyon sa dismissal, isang legal na kinalabasan na may maraming posibleng dahilan at implikasyon, at madalas nag-iiwan ng kakaibang pakiramdam ng kawalan ng kumpletong sagot para sa pamilya. Mabilis ang mga ulat sa media. Para sa ilan, ang dismissal ay patunay na walang sapat na ebidensya upang managot ang hotel. Para sa iba, ito ay simbolo na ang sistemang legal ay hindi sapat na nakatutok sa mga komplikadong kaso ng kalusugan, ng isip at institusyonal na pananagutan. Samantala, ang Los Angeles County Coroner ay nagsara ng kanilang opisyal na imbestigasyon noong June 2013 na nagruling ng accidental drowning at binanggit ang bipolar disorder bilang isang makabuluhang faktor. Sa mata ng korte at ng coroner, may technical na pagsasara na, ngunit ang pagsara ng kaso sa legal at medikal na paraan ay hindi agad nagbigay ng emosyonal o pampublikong pagsasara. Para sa mga magulang ni Elisa at sa marami pang iba, ang dismissal ng suit at ang opisyal na ruling ay hindi nagpanumbalik ng sagot sa pinakamalasakit na tanong. Paano at bakit nangyari ito sa kanilang anak? Ang korte ay maaaring nagbigay ng legal closure sa ilang aspeto, ngunit maraming tanong pa rin ang nanatiling bukas. At sa mundo ng social media at true crime fandom, humaba ang diskurso at kontrobersya. At sa pagtatapos ng legal na kabanata, ang dismissal, ang mga deposisyon, ang ruling ng coroner. Ang natira ay paalala, may hangganan ng korte at may puwang pa rin sa pagitan ng hatol ng batas at ng paghahanap ng personal na katotohanan. Ang kaso ni Elisa Lam ay hindi lamang kwento ng isang misteryosong pagkawala. Ito ay kwento tungkol sa kung paano ang mental health, kahinaan ng sistema, at ang kagustuhang punahin ang hindi maintindihan ng publiko ay nagsasama sa isang mapait na resulta. Ipinapakita rin ito kung paanong sa modernong panahon
Ang viral footage at internet speculation ay maaaring magpalaki ng tanong, maghasik ng takot, o minsan mag-alis ng respeto sa pamilya ng biktima. Mahalagang tandaan, para sa pamilya ni Elisa, ito ay isang personal na trahedya, hindi isang pelikula o viral clip lang. Marami sa mga nagdala ng mga teorya ay nakaligtaan ng sakit ng mga magulang, at marami ang nagdulot ng karagdagang pinsala sa kanilang proseso ng pagluluksa. Hanggang ngayon, ang bubong ng Cecil ay tahimik. Ang tubig sa tangke ay dumadaloy pa rin, at sa bawat paghinto at pag-scroll ng bagong viral video, isang dalaga ang patuloy na hinihintay ang mga sagot na hindi pa dumarating.